hindi na buksan, di ba? Mas maganda, sabi ni Brother Banan, tuwing fellowship kayo, bukas ito. Ngayon, just in case na si Brother Saldi, yung kuya nyo, yung, yung tumatay yung pastor ninyo, na karoon siya ng circumstansya, hindi naman yan makapigil. Kundi pupunta pa rin kayo dito, manalangin kayo sa Panginoon, huwag niyong hayaan na ang simbahan, yung bahay panalanginan ninyo ay maging sarado. Lalo kung meron kayo talagang schedule na gawain. Kasi kung halimbawa may hinipo ang Panginoon, alam niya na ganitong oras merong gawain pagkatapos sarado. Hindi yan magiging blessing at magiging stumbling block sa atin ng propeta. Kailangan yan bukas sa araw ng gawain. Hindi naman necessarily na mayroon dito malakas na boses na mga kapatid, magsisi na kayo. Hindi. Sa pamamagitan ng mga prayer natin, pwede kayong maging ganito, testimony, magpalakasan sa isa't isa. Yun yung fellowship. Hindi lang yung pangangaral na gano'n. Higit sa lahat, we are, sabi ng prophet, we no longer on dun sa mga letra, higit sa lahat sa atin yan yung buhay. To them, it's just a word, but for us, it's a reality. So ako ay naniniwala na hindi naman talaga kayo pabayaan ng Panginoon. Amen. Kahit sila Brother Jacob, sila Brother Gerald, mga young people yan. Pero kung merong sa puso nyo na in-inspire kayo ng Panginoon, huwag kayong mahiya. Hindi naman kayo yung maging walang hiya, pero maalis yung hiya sa inyong mga puso. So yan mga kapatid ngayon siguro. Ako, kapatid lang din ninyo. Huwag nyo akong ituring na parang kapandinidiktan na tayong brother. Hindi, kundi ito ay nakikita ko, di ba, sabi ni Pablo, magpalakasan tayo sa isa't isa. Kapit kamay tayo para sa ating ikalalago. Dahil mahalaga ito, sabi ko kay Sister Yoli kanina, si Brother Saldi, bakit kami narito? Diba? Bakit nandito kami ngayon? Merong nais ipakita ang Panginoon. Kasi ngayong church dito, ulitin ko lang si Brother Saldi para marinig ng mga kapatiran. At yan yung nangyayari. So yung original church dito, nawala na yung mga ginamit ng Panginoon. Si Brother Dante umalis na hanggang sa kinuha na ni Lord. Ginamit din naman si Pastor Yap, kinuha na ni Lord. Si Brother Wilson, kinuha na ni Lord. Si Brother Randy, hindi pa naman kinukuha ni Lord. Lumipat lang siya sa ibang lugar. At hindi natin alam kung ano yung layunin din ng Panginoon kasi wala naman At huwag kayong magkaroon ng sama ng loob. Alisin nyo kung ano man ng sama ng loob nyo kay Brother Randy. Isipin nyo lahat ito ay kapahintulutan ng Panginoon para sa isang layunin. Kung yan ay pinahintulutan ng Panginoon para makapagbulay-bulay din kayo, makapaglambing kayo sa Panginoon, diba? Makadulog kayo sa Panginoon, malaya kayong maipahayag kung anong nasa puso ninyo, ay kailangan ninyong gawin. So, ang nangyari, isa lang church natin, nandun tayo. So, ito na yung testing time para sa atin. So, yung tagal ng panahon na pakikinig natin ng salita ng Panginoon, tagal na ng panahon na paglilingkod na natin sa Panginoon, siguro kung isulat natin yung mga karanasan natin, yung masasakit na karanasan, masasayang karanasan, baka kulang yung isang notebook na, 2 notebook para ating isulat yan. So galing kami doon. So habang pauwi kami, salamat Panginoon sa iyong biyaya. Hindi ko rin minamaliit yung kapatid natin doon. Pero meron talagang nangyari dito, nasasabihin ko na hindi yan yung nasa kalooban ng ating Panginoon. At gusto niyang ilagay tayo sa tama. Kasi uwi na tayo eh. So napunta doon, may gawain din doon. Nakita ko, dahil sa sobrang
kalayaan, hindi na rin nabantayan na pumasok kung ano-ano na lang yung katuruan. Lahat ng bagay na ipinapahayag ng ating Panginoon, kailangan yan nakalinya sa Biblia at nakalinya sa mensahe ng propeta. Tandaan natin lagi yan. Kaya kung hindi man yan nakalinya sa Biblia, wala na yan sa Biblia, brothers. Wala na yan sa mensahe ng propeta, mukhang red flag na sa atin yun. Mukhang, teka muna, bakit? Mukhang hindi ako yan, ah. Diba? So dito naman, in-appreciate naman natin yung effort ng ating kapatid, si Brother Randy. Ayun, habang pinapakinggan ko lahat ng mga naririnig ko, iba-ibang panig, ina-analyze ko rin. Marahil din ang naging naging nangyari ay ang church dito sa Santikon ay independent na yan. Ibig sabihin, nakatayo na yan sa sariling paa. Kasi meron ng pastor sa time na yan eh. Naalala ko yan nung nandyan hindi naman tayo binabalik lang natin para makita natin yung estado ngayon. So nung buhay pa si Pastor Wilson, nandun pa ako sa Sangandaan. Minsan yan pinapatawag yan. Oo. At si Pastor Wilson parang parang tauhan na ganyan. Si Pastor Wilson naman, with due respect sa kanya, napakabait. Minsan, sunod din siya. Diba? Dahil yun ang sinasabi nung nakakataas. So si Brother Randy, nakikita niya yun. Nakikita niya yon hanggang sa dumating yung punto, kinuha ng Panginoon yung tatay niya, which is isang karangalan para sa akin. Sasabihin ko na yung totoo. Isang karangalan, hindi lang pastor si Brother Randy at that time. Anak siya ng namatay. Diba? Pero mamulat na lang siya na may ibang pastor na nagkukumital sa tatay niya. Mukhang hindi yung tama. So, sa akin parang maaring nagdamdam siya sa kalagayan na yun, lalo na yung mga, alam nyo na, yung dapat dito na pondo. So, nadadagdagan niya hanggang siya, naglagay na siya ng wall. Naglagay na siya ng bakod na hindi din niya namalayan. Yun din ang ginamit ng dyablo ngayon para siya ay magdikta ng mga bagay na hindi na umaayon sa salita, hindi na umaayon kung ano yung mensahe ng propeta. So, naging humanism. Alam niyo yung humanism? Yung kaisipan na ng tao, sistema na ng tao, pamamaraan na ng tao. At dahil mahal kayo ng Panginoon, hindi niya hahayaan na ganun ang mangyayari. Naririnig ko mga kapatiran, gusto na nga nilang pumunta doon sa Ligaw. Huwag na kayong pumunta sa Ligaw kasi baka kayo maligaw. Kasi alam ko naman yung mga tayo nila doon. Paano yung pamamaraan nila ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman tayo nagmamapuri sa ating sarili. Kaso lang, alam na natin kasi yung kalakaran dito sa message. Pinaka mapandayang espiritu nandito na sa mensahe. Yung pamamaraan ng na nakapangdadaya nandito na sa ating panahon na ito. Kaya walang ibang tatayo kundi kayo. Alright? Walang ibang maninindigan kundi kayo. Kami, Pastor, ano lang kami dito, brothers. Yes. Mga kapatid ninyo na kabahagi ninyo. Diba? So, ganun na nangyari na bakuran na hanggang sa lumalabas na yung kaisipan na lang ng tao. Kasi naririnig ko rin kung ano-ano yung mga kailangan pag may manligaw, kailangan maglingkod ng 7 taon. Hindi na dapat mag-aral, gano'n. Kung ano-ano na lang din, which is contrary yan sa message ni Brother Branham. Bagamat sinabi niya, education is of the devil, pero sabi niya, I do not support ignorance. Sabi ng prophet.
mahalaga yung edukasyon, sabi niya, para din yan sa kinabukasan nating natural. Pero ang sabi niya, lean not on your own understanding. Kaya kung yung education kontra na doon sa kung ano ang pinapahayag ng Panginoon, sabi ng propeta, wag naman yung so, ganun ang yang nangyari dito. So, I do believe si Lord, dahil uwian na nga po, hindi niya hayaan na magkaroon kayo ng kabigatan. Hindi niya hahayaan na magkaroon kayo ng ng parang magkaroon kayo ng discouragement. Gusto ni Lord na encourage kayo, magpatuloy kayo. Kahit na alisin niyo kami sa eksena, si Lord ay gagawa ng pamamaraan. Amen. Kasi bahagi kayo ng kanyang nobya. At dahil bahagi kayo, gagawa siya ng pamamaraan upang kayo ay magtumibay at magpatuloy sa paglilingkod. Kung hindi man kami yung ginamit o gagamitin, may ibang gagamitin sa Panginoon. Kasi ganun kayo niya kamahal. So ngayon, tayo ngayon ay magpatuloy at mas maganda maging open tayo para sa lahat. Hindi lang para kay Brother Saldi na siyang tumatayong kuya ninyo, kundi para sa lahat din. At kung meron mang nasa kalooban ninyo, pwede rin suggestion, pwede rin clarification, pwede rin question, katuruan, question sa katuruan, pwede rin para sa ganon ay magkaroon tayo talaga ng iisang direksyon. Hindi papunta north, south, east, west, kundi papunta doon sa kataas-taasan. Amen. Amen. So, meron ba mga kapatid katanungan? O sige, Sister Yoli. Hindi ba, Pastor, masama na babae ako pero parang may side puso ko na yung itong word dito ay tuturo ako ng awit. Wala namang ganon, sis. Wala namang ganon. Kung ang inano sa atin ng propeta ay yung mangaral dun sa likod ng pulpito. Kung magturo yan, turuan yung mga bata, malaking bagay yun. Turuan sila sa mga kanta, kung alam naman ninyo yung mga tono ng kanta, mabuting bagay yun, sis. Hindi naman yan nakakatulong pa nga yan sa gawain ng ating Pwede naman Panginoon. mga Sunday ay sa ng hapon si Brother Jiran. Dali natin pangayan people dito. Pwede tara. Pwede yun. Pwede yun. Yung awit. Kasi kabisado nyo yung mga kanta. Hindi naman yun Sabi mga Sabado. Ang inano lang naman ng propeta ng scripture, yung mamumuno. Siya na yung pinaka-pinuno ninyo. Yun yung ibig sabihin. Pero pagtuturo sa mga bata, wala namang problema. Kasi yung pinanggalingan ko sa Camarines, pati babae tumatayo. Sinabi ko sa bawal yan sa Bible. Sabi, hindi pinayagan yan ng Panginoon nung time daw na sabi ko, parang wala akong nabasa lang sa Bible. Kasi sabi ko, ang babae dapat manatili ka lang sa lalaki talaga ang dapat na Kung may lalaki, lalaki yung makatayo. Kung nagkataon halimbawa, puro kayo babae dito, hindi naman po pwede na walang. Kaya nga, parang yun ang inaano niya, yung sabi ng babae rin na naging pastor. Pero kung yung lalaki nakaupo na dyan at yung mga ngaral dito lalaki, yun yung hindi siguro tama. Pastora yung babae. So pwede, sis. Pwede. Mas maganda yan. Ayanin ko lang naman para itong mga bata maging sa awitan. Mas maganda nga. Para Kasi pag mas nagawain kabisado kami. yung mga Tapos kanta. pag may lalaki na may decide magturo, Ako, nabanggit niya sabi ko, ako payag ako sa ganun. Kasi sabi ko, okay, mas maganda kasi mga bata matuturuan ng mga awitin na. Kasi nahihiya sila eh. Pagkatapos na rin sila kung ano yung gawain na sa'yo. alam na rin nila kung Sabado yan, alam na rin nila kinabukasan, araw ng panambahan, meron na rin silang line up na kakantahin. Para practicein na ni Brother Gerald, ni Brother Jacob. Pagdating ng linggo, meron na rin silang preparation. Para pagdating ng linggo, hindi kayo nagkakapaan. Ano yung aawitin natin?
hindi ka Sige, nagagalaw. tanungin natin si Sister Yoli pag ganun yung mga, mukhang confusion na naman. Ayun yung naging problema namin kasi kulang din kami sa song ko. Sabi ko, dapat makaproduce. Hindi, meron kaming actually, nagpa-xerox ako. Nagpa-xerox ako ng may ganito siya, tsaka yung mga selection, yung mga Don Moen, yung mga regular na kinakanta natin, yung kay Buti-Buti Mo Panginoon, yung kay Brother Jun Hernandez na mga kanta, matututunan din niya. At actually, darating din siya sa makapag-bigay din siya ng input sa inyo sa music. Tulong-tulong para lalo kayo mas ma-inspire na magpag-aaral. So yun, okay sister yun. Sino pa mga kapatid yung mas maganda ito para hindi kayo hindi kayo nagkakapaan, naghihintayan. Kahit sis, kung may mga nako-confuse kayo ng mga turo, pwede rin yun. Habang napag-uusapan natin. Meron o kaya suggestion, mas maganda. Kami ay witness lang naman, nandiyan naman si Brother Santi na Yung tungkol din po pastor sa tithes and offering. Sabi ko kasi naman, dapat i-practice din natin. Kasi nabasa ko sa Bible kasi dapat talaga yung ganyan. Meron tayo noon dati. Okay na sabi ko. Nararapat lang. Dito nga ang huling napansin ko, wala kaming sabi ko dapat meron pa rin tayo nun. Kasi maraming mapagagamitan ng pondo eh. Tama. Kung may gawain na pupunta, hindi na tayo pagkakako ng pondo sa Magpatuloy dapat yan every gathering. Magpapatuloy. Hindi naman tayo na kagaya. Ang kagandahan lang sa atin, hindi natin inobliga at pinipiga ang tao. Ang ginagawa lang natin, pinapahayag natin yung katotohanan. At yung tao, mas maganda na personal niyang conviction. Hindi yung napilitan lang. Hindi yung na-persa lang. Kasi kung yun ang ginawa ng tao, yung ginawa niya ay walang kabuluhan. So, maganda Brad, katulad kanina na meron pa rin kayong box dyan. Nabanggit ko na sa kanila yun. Hindi naman yan yung pinaka main issue natin, pero tama si Brother Sandy, pag meron kayong mga paggagamitan din, ay mas mainam na kahit paano kahit may konting kayo na giging pondo. Kasi nagiging kadipisuran yung ganyan eh. Kasi ako nun, pag napansin ko rin nung nasa pag parang nakapokus sila sa pamilya, nawawalan ako ng gana nun. Kasi sabi ko, hindi naman kailangan tapos yung parang, yung pumapasok sa isip ko na pag ganun kasi, sabi ko, paano kung wala ka? Parang ganun ang ko. Kasi noong time na may nagsabi sa akin na parang natisod siya gawa sa tights nga, sabi ko naman sa kanya, hindi ka naman pinipilit. Yun ang binanggit ko sa kanya. Sabi ko, yung kusang loob mo, kahit magkano, ang parang natisod siya kasi para daw nakatingin sa kanya yung tao lagi, na parang hindi nakakapagbigay. Sabi ko, hindi naman ganun yun. Sabi ko, sa isip mo lang kasi yun. Sabi ko, dapat inalis mo yun. Lumipat siya kasi parang ganun daw yung pananaw niya sa pinaliwanagan ko siya. Kasi part yan ng word eh. Sabi ng Panginoon. Hindi naman pwede natin ibaliwala yun. Man shall not live by bread alone, but by every word. Hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi bawat salita. Kasi part ang salita yan. So, kailangan natin gawin. So, every time na pumupunta tayo dito, ganun din sa mga ngaral. Kasi narinig ko na yung ibang mga ngaral na walang ibang laman ng bibig kundi